Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito, November 12, ginugunita natin si San Josaphat, isang obispo at martir. Sa kanyang panunungkulan bilang isang obispo, naroon ang kanyang paghahangad na pagkaisain ang sambayanan. Ngunit sa kabila ng isang napakagandang hangarin, siya ay tinuligsa at pinatay ng mga taong kanyang pinamamahalaan. Pero gayunpaman, nawa sa ating pagsasama-sama sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, tayo rin ay matulak sa isang magandang hangarin hinggil sa pagkakabuklod-buklod ng sambayanan. Kaya aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ng Espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang magalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng Espiritu ring ito ay huwag nawang magatubiling magalay ng buhay para sa kapwa sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain. Mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito. Makinig kayo mga pinuno ng maraming bansa. Kayo na ang pinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan. Ang pamamahala ninyo'y kaloob ng Panginoon, at ang kapangyarihay mula sa kataas-taasan. Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala. Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat, kung hindi ninyo susundin ang kautusan, at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban, madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigat na parusa. Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan. Ang mga ba ay kahahabagan at patatawarin. Ngunit ang mga nasa kapangyarihan ay mabigat na hahatulan.
Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kanino man, gaano man siya kadakila. Siya ang may likha ng lahat, sa dakila at sa aba. Kaya't pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat. Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan. Kaya mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali. Ito ay mga banal na bagay kung gagamitin ninyo sa paraang banal. Kayo rin ay magiging banal. Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito, may pagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghuhukom. Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral. Unawain ninyo ito at kayo'y matuto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Magbangon ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap, sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Magbagong ka, buong Diyos, upang tanan ay masakop. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Magbangong ka poong Diyos upang tanan ay masakop. Magsitayo pong lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Diyos may naghahangad, lagi tayong pasalamat kaysa ng kaniyang anak. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paadan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo, aming minamahal na mga Pilgrims of Hope, magandang umaga po sa inyong lahat. Everything is grace. Naniniwala po ba tayo dito? Yes naman, no? Lahat ay biyaya. Yung ating buhay, ito'y regalo ng Diyos. Kaya kung tutuusin yung ating paggising sa umaga, ito ay isang pribilehiyo. Ito ay biyaya at kaloob ng Diyos na, ginising ka pa niya.
ibinangon ka pa niya para muling masilayan ang ganda ng kanyang lilikha. At sa ating paglabas sa ating mga tahanan, pagmamasid sa ating kapaligiran, lahat ng ating nakikita, ito ay biyaya. Yung puno, yung mga halaman, yung mga hayop na nakikita natin sa daan, yung mga estruktura, marahil, ito rin ay mga biyaya at kaloob ng Diyos. Maging ang hangin na ating nilalanghap, ito ay regalo at kaloob ng Diyos. There are times, given all these things, we seem to be so much accustomed into these God-given gifts. We take these things for granted na para bagang ang lumalabas, karapatan natin na tayo ay bigyan. Karapatan natin na tayo ay pagkalooban. Hindi obligasyon ng Diyos na tayo ay bugbugin niya ng mga biyaya. Naririyan ang mga yan dahil sa kanyang kusang loob at sa kanyang kabutihan. Binigyan ka ng Diyos ng buhay, ganito kahaba, dahil yan ay regalo ng Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng ganitong klase ng pamumuhay, dahil yan ang gusto ng Diyos para sa iyo. It is out of His own generosity. It is out of His own goodness. Therefore, it is not our right to obtain these gifts, to obtain these possessions, because they are God's gifts. Kaugnay ng atin pong napakinggang mga pagbasa, para po sa umagang ito, partikular sa mabuting balita, narinig natin ang kwento ng 10 ketongin na lumapit sa ating Panginoong Hesus. Ano ang kanilang sabi? Jesus, Panginoon, mahabag naman po kayo sa amin. Alam natin ang sitwasyon ng mga ketongin noong panahon ni Jesus. They were outcasts in society. They were considered living dead. Inihiwalay na sila para bagang patay na kapag ka ikaw ay may ketong. Kaya gayon na lamang yung kanilang paninikluhod sa ating Panginoong Jesus, pag-ingi ng hawa, paghingi ng biyaya, gusto nilang gumaling. Sa kanilang paggaling, no? Dahil sa kabutihan ng Diyos, kapansin-pansin na sa kwento ng 10 ketongin, iisa yung bumalik. Iisa yung nagpasalamat. And surprise of all surprises, itong isang ito ay isang Samaritano. Ano ba ang Samaritano? Para doon, ang isang Samaritano ay isang dayuhan, hindi kabilang sa bayang pinili ng Diyos. Hindi siya Hudiyo. Kaya gayon na lamang yung pagpapasalamat ng Samaritano dahil tumanggap siya ng biyaya. Because for these Jews, they were so familiar with the gifts and blessings from God na para bagang karapatan nila yun. Na para bagang obligasyon ni Jesus na sila'y pagalingin. Mga minamahal kong kapatid, baka ganoon din tayo mag-isip. Baka sa ating pagdarasal, ganoon na ang lumalabas at namumutawi sa ating mga labi. Lord, ibigay mo sa akin ito. Lord, pagalingin mo ako. Tandaan natin na yung biyaya, yung kagalingan, yung ating hinahangad sa ating buhay, ibibigay ng Diyos kapag ginusto ng Diyos. Ibibigay ng Diyos dahil mabuti ang Diyos, hindi dahil obligasyon niya. Kailan ba natin narinig ang Diyos na, oy, salamat ha, nagdasal ka. Salamat ha, sumimba kayo. It is not the obligation of God to say thank you because we said our prayer. Tayo ang may obligasyon na lumapit at kumapit sa Kanya dahil kailangan natin ng tulong. Kaya muli, mga minamahal kong kapatid, ngayong araw na ito, kay simple ng paalala sa atin, mabuksan nawa ang ating mga mata sa napakaraming mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kahit maliit ang biyaya, may mga pagkakataon namang malaki. Pero ang lahat ng ito'y nangangahulugan at nangangailangan ng karampatang pagpapasalamat dahil baka sa ating paulit-ulit na paghiling, sa ating paulit-ulit na paglapit sa Diyos, baka sa tuwi-tuwi ng ating pagtanggap ng biyaya, nakakalimutan nating magpasalamat. Let us continue to give thanks because giving thanks is giving credit to the source of the gift, to the source of the blessings, and that is no other than God. Naway patuloy tayong magpasalamat. Let us appreciate the little things that we have
Baka kasi puro lamang tayo reklamo. Baka kasi ang nakikita lamang natin o ang hinahanap lang natin ay yung wala. Nawa, makita natin na mayroong biyaya. Let us learn to count our blessings. Patapos na ang taon, baka hindi pa natin nakikita at hindi pa natin nalalaman na tayo patuloy na binibiyayaan. Simula Enero hanggang sa buwang ito ng Nobyembre, gaano na lamang karaming biyayang ating tinanggap sa Diyos. Let us learn to be grateful dahil ngayong araw, kay simple ng paalala sa atin. Hindi bago, pero muling pinapaalala ng Diyos. Tandaan natin at panghawakan natin that everything is grace. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay gawin mong mapuspos ng iyong pagpapala at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla na pinaninindigan sa pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilayay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo."
Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkabatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni San Josaphat, gayon din ni aming patrong si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling naming
kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalooban sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit-dapan, sinag ng buwan. Batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay. Saan man ako, ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio
at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tinig ng kaibigan, uyayin ang ina, pangarap ng ulila, pisig ng dukha. Ilaw na may takot, awa ng abang. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan upang ayon sa halimbawa ni San Josaphat, kami ay kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa, na may magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nasa bandang unahan po ng ating main church ang pinaglalagyan na may sobrang may pangalan ng ating mga mahal na yumao. Sila po ay buong buwan ng Nobyembre nating ipagdadasal para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikaapat, sa darating na November 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ika-9 ng umaga at ika-6 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inanyayahan. Kaugnay po nito, mula ika-8 ng umaga hanggang ika-3 ng hapon,
Patuloy nating ipagkakalob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, acupuncture at bloodletting. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Dahil dito, pansamantala pong may pagbabago ang oras ng ating mga misa sa November 23. Ika-5, ika-7 at ika-9 ng umaga. Ika-1 ng hapon ang First Communion at kumpil ng mga kapatid nating PWD. Ika-4 ng hapon at ika-6 ng gabi. Napapoy magabayan tayo ng mga schedule na makikita din sa ating FB page. Ika-5, para po sa mga nagnanais maging kasapi ng Konpradeya ni Santo Padre Pio na nangunguna sa pagdarasal at pamiminto sa kanya, gayon din sa mga kalalakihang nais maging kasapi ng Ministry for the Sick and Elderly, kayo po ay makapag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at tiling bundle sa nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.